Imbis na lehitimong paghihiwalay, panloloko raw pala ang pakay ng mga nag-aalok ng mabilis na proseso ng annulment. Saksi, si Mark Salazar. Tawagin na lang natin siyang si Rose. Hindi dahil naging bed of roses ang kanyang married life. Katunayan, hindi niya ipinagmamalaki ang kwento nilang mag-asawa. Kaya hiniling niyang ikubli namin ang kanyang pagkakakilanlan. Pinilit lang din po ng parents, ng relatives na maipakasal kami. Tinry naman namin mag-work yung marriage namin. Meron kasi akong doubts sa sexuality niya. May emotional na need ako na hindi niya po naibibigay, yung sexual need din sa marriage. Kaya sabi ko, mas mabuti sigurong maghiwalay na lang talaga tayo. Ang mga katulad ni Rose na broken-hearted at desperado ang target ng mga online annulment scammers. So, tinry kong minessage yung profile na yon. Tapos, sinisin lang po ako. Tinry ko, pwede po ba mag-video call para ma-sure ko lang po na kayo yung didepositohan ko nung initial payment. Ayaw pong sagutin yung video call. Magkano po ang bayad dapat? Ang sabi po niya, 65,000 daw po, 3 to 4 months. Tapos na daw po yun lahat, magkakasenomar na daw po ako. Madali naman daw makilala ang annulment scammers. Kung nangangako ng fast and easy annulment, scammer yan. Yung mga napapromise ng 1 to 2 months, tapos na, that's definitely a red flag. Ang totoo daw kasi, mabilis na ang 1 to 2 years. Minsan umaabot ng 5 years ang proseso sa korte. Number 2 na red flag is if it's too cheap. If it's like less than 100,000 pesos, most likely it's a scam. And the reason why it's mahal is because lawyers go through so much preparation, so much has to be done para ma-successful yung annulment petition mo. Ang kalakaran sa mga legit na family lawyer ay 180,000 pesos sa probinsya, 250 to 600,000 naman sa Metro Manila. Pinakapaboritong biktima raw ng mga annulment scammer ang mga OFW. Sila raw kasi ang kumakagat agad sa pangakong non-appearance sa korte. If sinabi na non-appearance, you don't have to worry about it, then that's absolutely a red flag right there. Hindi yan legit na lawyer ang kausap mo. Kung OFW ka naman, kailangan mo pa rin umattend ng court hearing via video conference sa konsulado o embahada natin. Tama nga ang kasabihang ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isinubo na iluluwa kapag napaso. At maniwala raw kayong hindi madaling magluwa. Kung meron kang kahit konti lang na doubt na ready na ba ako o kaya ko na ba to o magiging masaya ba ako sa taong to, siguro pag-isipan mo muna. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.